Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. Naku, Taurus, nasa kalagitnaan ng tayo ng taon, ang bilis-bilis ang panahon. So ano yung mga plans, wishes, mga manifestations mo, mga goals mo na gusto mong matupad this June? Gamitin mo ang aking comment section bilang iyong manifestation board at isulat mo dyan in detail. Pwede ring pahapyaw kung ano yung mga balak mong matupad this month para ma-acquire at makuha ng yung spirit guides ang yung energy and frequency ng mga wishes na yan, and eventually matupad yan na mas mabilis kaysa sa inaasahan mo, diba? So, isulat mo na. Feel free to use my comment section as your manifestation board. So, Taurus, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Taurus yun. Kaya relax ka lang and then talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung mga akmang-akmang messages sa kaloob sa iyo ng ating spirit guide sa iyong reading for today. So Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po dito sa James Tarot PH. Thank you again for every time na nag-reading tayo. Thank you for not skipping the ads. So Taurus, ano naghihintay sa inyo ngayon June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Magician card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Cups. In the area of what you need, you have the Eight of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of your near future, you have the Two of Cups. Wow. In the area of your challenge this month, Taurus, you have the Ace of Cups. In the area of your fortune, you have the Devil card. Ooh, very interesting. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron ka Nine of Wands, I'm sorry. And your outcome this June, bago ka pumasok ng July, you have the Six of Cups. Lovely, lovely, lovely. Pag-usapan natin yan maya-maya lang. At the bottom of your deck, Taurus, you have the Ten of Swords. Okay, this June, nakikita ko dito na tapos na. Patapos na yung struggle mo sa isang bagay. Meron ka bang inaasikaso ngayon? Halimbawa, nag-apply ka sa trabaho o palipat ka pa lang ang trabaho o kaya meron kayong inaasikaso sa inyong bahay. Meron bang dispute with neighbors o kaya kahit anong pinagdadaanan mo, Taurus, ngayon na parang sobrang bigat. Sobrang bigat pagpasok ng June na parang feeling mo, ano ba yan? Bakit sa akin to binigay? Bakit hindi matapos-tapos ng problema na ito? I'm seeing someone na ngayon pala mag-isimula sa June, pagpasok ng June, yung pagbangon mo, Taurus. May mga bagay kang na-realize mo na okay and natapos na. Hindi ko na kailangan pang buhayin o i-assess pa o sikapin na ibangon pa yung isang endeavor o isang relasyon o isang passion project o isang goal na alam mong tapos na in the past. Ngayon, unti-unti mo nang tatanggap sa sarili mo na it's time for you to move on. It's time for you to really stand up for yourself and realize na wala na ako mapipiga sa isang bagay na alam mong walang-wala ka nang magagawa pa para isalba. Okay, Taurus, I'm hearing someone about relationships or friendship. May mga taong nag-betray sa'yo o may mga taong nanloko sa'yo o may mga taong nang apak sa'yo in the past or in the recent past. Pagpasok mo ng June, I'm seeing here na unti-unti mo nang marirealize at maibabangon mo na ang sarili mo away from this pain, away from this pagkalugmok. Ngayon ang panahon for you to really stand up and fight for yourself, fight for the potential of your future, and wag mo hayaan ang sarili mo na nandun ka lang sa baba. Iaangat mo dapat ang sarili mo. Ito yung element sa iyo this June is to constantly and continuously keep yourself up. No, so fight for your dreams. Huwag kang susuko, huwag kang hihinto. Huwag kang papayag na kapag merong umapak sa'yo ay mananatili ka sa baba. Always fight, not fight back, but fight for yourself and do the right thing for your future, okay? So napakaganda ng iyong bottom deck, Taurus. Merong katapusan ng paghihirap. Actually, that is the main message siguro sa reading mo, katapusan ng paghihirap. So congratulations in advance. Magpalakpakan tayong lahat because this is something beautiful for you. So, bago natin basahin ang iyong napakagandang reading, maghanap muna tayo ng mga important pointers. Ano yung mga tatlong bagay na kailangan mo daw pagsumikapang i-embody this month, Taurus, sa pasok ng June? Ano yung mga special messages na kailangan mong alamin this month? First, you have gratitude. I am thankful for this life and opportunities that it presents. Especially nang galing ka sa walang-wala nang galing ka sa hirap na hirap, di ba? Parang feeling mo,
naranasan mo na lahat ng problema. Ano pa ba yung mga dapat ko maabot? And now you're feeling the heart of being grateful, being thankful sa kung ano yung mga papasok na magagandang bagay. So ito ang i-embody mo this month sa June. Gratitude. Another message. You have imagination. I embrace and nourish the creative aspects of my life. So kung meron ka daw mga gustong simulan, this June Taurus, kailangan malawak ang iyong imagination, malawak ang iyong isip. Paano mo i-accomplish ang isang bagay? Kailangan marami kang imahinasyon. Kung ano yung mga possible outcome, possible options, mga iba't ibang paraan na pwede mong gawin para matupad yung mga gusto mong tumbukin. And imagination also is like you playing around Parang gagawin mo siya na may magaan na approach at hindi ka ganun ka tutok, hindi ka ganun ka pressured, hindi ka ganun kahirap gawin. Parang use your imagination to play around sa pagtupad o pag-solve ng mga problems mo, okay? Another message, you have regret. I know that I cannot change the past. Especially here, sa mga bagay na tapos na, sa mga bagay na parang kinalugmukan mo. So ngayon talaga matatapos na ang pinaghirapan mo. So kalimutan mo na, wag mo nang pagsisihan pa yung mga nangyari. Ang sabi dito, nangyari na ang nangyari, wala ka nang mababago pa doon. Learn to move on. So tatlong bagay yan kailangan mo pagtuunan ng pansin this June, Taurus. You have gratitude, pagiging mapagpasalamat, imagination, lawakan ng iyong isipan sa mga bagay na gusto mong simulan, and regret, wag mo nang pagsisihan pa. Tapos na dapat yun. Learn to move on and move forward, and everything now, from now on, ay bagong simula for you. Okay? Sa pag-usapan natin ng iyong spread, for this month, meron kang dalawa na major arcana. You have the Magician card and you have the Devil card. Major arcanas po yun yung mga cards na talagang malakas ang enerhiya na makakatulong sa iyo this whole time. So the Magician and the Devil card is telling me para daw matanggal mo yung mga toxicity, mga maling iniisip, mga maling paniniwala, mga maling tao, mga maling grupo, mga maling sitwasyon, anything that is bad for you. Ikaw lang daw ang makakagawa ng paraan para mawala ang mga yan. Hindi yan magically mawawala sa buhay mo. Ikaw daw ang makakagawa ng paraan para ma-eradicate yan. Dalawang cards, major arcana, telling you, Taurus, in order for things to change, in order for things to be better, kailangan mo tanggalin yung mga bagay na hindi na for you, na hindi na makakabuti para sa'yo. Pwedeng maling relasyon, maling trabaho, maling mga tao, maling pakikitungo, o maling paniniwala din. So, nasa sa'yo yung lakas, okay? So, start na tayo sa yung reading. At the center, you have the Magician card. Nakita ko dito na meron kang minanifest in the past. Meron kang dinasal. Meron kang mataimtim na hiniling kay God na parang, God, pag ito nakuha ko, makakawala na ako sa pagkalugmok na ito, makakabangon na ito, makakabangon ka na. So nakita ko na there is a manifestation coming to you this June. Manifestation of a prayer. Pwedeng bagong trabaho, makakalipat ka na ng bahay, makakapaghiwalay ka na with this people or with this person. Magkakaroon ka na ng swift and smooth transition from this person na hindi ka na mahihirapan na iwan siya at makapagsimula. Nakita ko dito na you are ready. You are ready, Taurus, na magsimula ulit o gumawa ulit ng bagong bagay. Nakikita ko dito na you have the enough tools. Sa'yo na lahat ng kakailanganin mo. Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Huwag mo isipin na, wala akong ganito kasi, wala akong ganyan. Paano ako magsisimula? Paano ko gagawin itong pangarap ko? Wala ko ganito. Magician card, enough na kaya mong gawin. Enough na you have the willpower and you have the trust in yourself na kaya mo aksyonan yung bagay na gusto mo. Kung minsan, kung halimbawa, wala kang perang ganito, wala kang perang ganyan, halimbawa, gusto mo mag-vlog and then iniisip mo, wala akong magandang camera, wala akong magandang mic. Simulan mo lang sa simple mong cellphone. Kung ano yung meron ka, yun ang gamitin mo sa pagtupad ng mga bagay na gusto mong matupad. At ganoon si Magician. Nasa kanya yung mga bagay na gusto niyang gamitin para mabago yung buhay niya. And you can manifest whatever you imagined and whatever you prayed for, kaya mo siyang gawin sa lupa. Okay, Taurus? Nasa iyo ang lakas ngayon para makabangon ka at mabago ang buhay mo. The Magician card is being clarified by the Five of Swords. Yes, maraming tao sa buhay mo in the past, Taurus, na talagang nakapanakit sa'yo, nagsalta sa'yo ng masama, ng masakit, na hanggang ngayon daladala mo pa rin na hindi ka makamove on dyan. Kasi nga sobrang sakit, di ba? You totally understand. At maaring sila ang pumigil sa'yo para tuparin mo yung mga gusto mo this time around. Pwedeng pipigilan ka nila in a sense na dahil naalala mo pa yung pain,
sa ginawa nila, parang nakaapekto yun sa isip mo na, oo nga, baka mahina ako, oo nga, hindi ako magaling, oo nga, tama nga si ganyan kasi ito nga yung sinabi niya sa akin before, oo nga, mahina ako. So, dahil sa mga sinabi nila sa'yo before, nakaapekto yun sa isip mo, kaya baka makaapekto yun sa pagtupad mo sa mga plano mo. Kaya ngayon, sinasabi ni Spirit Guides mo, kalimutan mo na. Forget na the regrets in the past. Yung mga bagay na pinagsisihan mo kung bakit sinabi nila yun sa'yo, bakit mo rin nasabi sa kanila yun. Yung mga gulo of the past, mga conflicts, mga pag-aaway, mga regrets of losing or being defeated from something in the past. Ngayon, kalimutan mo na daw yun. Pagtuunan mo daw ng pansin yung mga magagandang bagay at saka yung mga kaya mong gawin ngayon, okay? Forget the past, forget what happened, learn from it na lang, isipin mo na lang yung mga natutunan mo doon para pag may bago kang gagawin, alam mo na yung sisimulan mo at hindi ka na ulit babalik sa dati pa, okay? In the area of what you need, in the area of what you want, you have the Three of Cups. You want to celebrate life. You want to enjoy naman because nanggaling ka sa pagkalugmok nanggaling ka dun sa sobrang hirap yung pagkabagsak. I don't know, baka naloko ka o na-scam ka o baka nanakawan ka ng valuable money o valuable property in the past na feeling mo hindi mo alam kung paano babangon kasi yung perang yun gagamitin mo yung capital for something. So ngayon unti-unti gusto mo lang naman maging maligaya, gusto mo lang makawala dun sa problema, gusto mo mag-relax, I don't know. I'm seeing someone nag-videoke o kaya kumakanta o kaya naglalaro ng bilyar. I don't know why. I'm seeing someone na parang this time around gusto mo naman makaisip ng paraan o makawala man lang minsan doon sa mga nangyari in the past and you want to celebrate your life kasi parang ngayon nakabangon ka ngayon parang yes, buti natapos na yun, ngayon simulan ko na maging happy, maging day by day you want to enjoy the things na meron ka because buti na lang naka-survive ka doon sa bagay na ito so ngayon you also want to enjoy life with the people na talagang totoong nagmamahal sa'yo, with your kids, with your parents, o kaya with your close circle friends, o mga workmates na talagang nandyan sa'yo, whether good or bad, nandyan sila, talagang sinusuportahan ka. Ngayon, parang kilala mo na kung sino yung mga tao sa buhay mo na totoo sa'yo at yung mga tao na talagang nandyan through thick and thin, talagang nandyan sila for you. So congratulations because I'm seeing you in area of peace, in area where lahat ng tao sa paligid mo mahal mo at mahal ka rin. Okay? The Three of Cups being clarified by the Three of Pentacles. Yes, ngayon nakita ko na itong mga taong ito na kasama mo ngayon sa bagong simula mo, ito yung makakatulong sa'yo moving forward, Taurus. Whether sila yung mag-aalok sa'yo ng magandang trabaho o magbubuo kayo ng isang simpleng negosyo o kaya sila yung uri ng tao na takbuhan mo anytime you need. Sila yung mga tao na magbibigay sa'yo ng advice na, uy Taurus, ito gawin mo. Uy Taurus, ito ang try mo. Baka maganda yan. So, nagkakaroon ka ng lakas ng loob, nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Talagang bumangon at gawin na yung mga bagay na gusto mo at kalimutan na yung nangyari sa past. Talagang ngayon nakita ko na you are now willing to cooperate and work with other people. I don't know, I'm seeing someone na pumasok na sa isang opisina kung saan maraming iba't ibang tao na ready ka na to cooperate and collaborate with a lot of people. And ngayon parang ipapamalas mo yung skills mo, ipapamalas mo yung strength mo, papamalas mo yung parang experience mo in the past na ngayon magagamit mo siya sa bagong simula mo. I don't know why, nakita ko ng isang Taurus dyan na meron kang talent or skills dati na pinagpaliban mo because naging busy ka for something. And then ngayon nga, bumagsak ka, nalugmok ka sa isang talagang failure or defeat. And then ngayon, papasok ka na sa bagong work, bagong simula. And then yung dating skills mo na pinagpaliban mo, ngayon magagamit mo na siya ulit. And ito yung talaga mag-aangat sa iyo. At I'm seeing you getting recognized, getting applauded. Parang ngayon papahalagahan ka na sa trabahong yan because they see your value and they see your potential. Ano, Taurus? In the area of what you need, ito kailangan mo, Eight of Pentacles. Ito talaga kailangan mo daw payabungin o i-polish yung skills, Taurus. Like I said kanina, parang meron kang napabayaan na skills dati. Parang meron kang dating ang galing-galing mo sa isang bagay tapos ngayon babalikan mo yun. Halimbawa, dati ang galing-galing mo manahi pero dahil nagkaasawa ka o kaya nalipat ka sa ibang industriya, sa ibang trabaho, pinagpaliban mo yung pagkatahi. Pero ngayon dahil after mo bumagsak, after mo ma-defeat, babangon ka ulit. Ngayon mag-focus ka daw ulit sa mga bagay na magaling ka. Like I said kanina, sa pagkatahi. Baka gusto mo na ulit bumalik sa pagkatahi ng mga damit. So, dyan ka talaga, I'm seeing kung ano man po yung skills mo na babalikan mo this time o skills na binubuo mo this time around. Nakita ko na magagamit mo ito for a very long time because dito ka ulit. Ito yung magagamit mo para makabangon ka.
So talaga nakikita ko dito na linangin mo daw yung skills o yung trabaho. Parang ito yung pagkakataon na huwag ka daw magsayang ng oras sa focus sa yung trabaho. Ito yung pagkakataon para ipamalas mo yung galing mo, para makakuha ka ng solid job, at para magkaroon ka talaga ng pagkakaabalahan. I'm seeing you very, very busy this June, Taurus. Congratulations. That's Eight of Pentacles being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, yes, like I said kanina, kapag talaga nilinang mo itong at skills mo na to, itong trabaho na to, pag nilaan mo lahat ng expertise mo, lahat ng experiences mo, this will change the course of your life. So, swertehin ka na this time. Babangon ka na at iikot na yung swerte in your favor. Kaya sabi sa yung spirit guides mo, Taurus, gawin mo yan, trabahuhin mo yan, laan mo lahat ng oras mo dyan, maging seryoso ka sa trabaho na yan, kung ano man po itong papasokin mo after mong makabangon. This will change your life, and this will give you the stability and the foundation moving forward. So congratulations, Taurus. In the area of your what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Gusto mo nang pumunta sa tahimik na buhay. Gusto mo nang lumagay sa tahimik na may bahay ka, may permanente kang trabaho, walang magulo, walang toxic na boss, walang toxic na workmates. Gusto mo lang talaga yung pumasok sa trabaho, gagawin mo yung makakaya mo, okay yung job mo, din uuwi ka sa pamilya, magbibigay mo sa kanila yung pagkain, magbibigay mo sa kanila yung pera, panggastos, makakaipon ka. Yun lang man yung version mo of a tahimik na buhay, di ba? I'm also seeing you having this gradual pero smooth na transition, Taurus. Kung pagkagaling sa pagkalugmok, and then babangon ka patungo sa mga bagay na gusto mong simulan ngayon, gusto mong trabahuhin, I'm seeing you having a very smooth transition. Kaya gawin mo na yan. Ibangon mo na ang sarili mo because nakita ko talaga dito, aabante ka. Aabante ka ng mabilis kaya sa inaasahan mo. Because parang biglang babalik yung energy sa puso mo at biglang babalik yung mga skills sa dati mo nang nakalimutan. Parang, ay, kaya ko pala to ulit. Ay, okay pala. Okay, nagigets ko na yung ritmo ng buhay. Nagigets mo na yung ritmo ng ginagawa mo. And ngayon, you're back on track. You're back on track, Taurus. Okay? Six of Swords being clarified by the Ace of Cups. Yes, lumabas yung Ace. Dito sinasabi dito talagang bagong simula ito, and this transition patungo sa magandang buhay, magandang estado ng buhay mo, and you're very, very happy. Sobrang saya mo. Crying tears of joy, asking yourself, ito pa talaga yung buhay na gusto ko? Ito pa talaga na reality na ba talaga to? So ito yung pagkakataon for you to really embrace the transition, embrace the new start, because talaga naman nakita ko na ito yung magpapasaya sa'yo, and you're very, very happy with this foundation and solid na pagkukunan mo, na pagkakakitaan mo moving forward. Okay? In the area of your near future, you have the Two of Cups here. Wow, in the near future, nakita ko dito na mag-land ka on a position in your life kung saan solid yung trabaho. I'm hearing contracts. Talagang ibigay sa iyo yung kontrata. Gustong-gusto nila yung gawa mo. Gustong-gusto nila yung trabaho mo. You also, for others, I'm seeing landing on a phase of your life kung ano yung pinapagawa sa iyo ng spirit guides mo, yun ang ginagawa mo sa lupa, and you're enjoying it. You're enjoying it kasi parang destined life mo ito. Ito yung mangyayari sa'yo in the near future. You're gonna get the job that you want. Lahat ng tao sa paligid mo, nandiyan, supporting you. For some, nakita ko dito, may kita mo na yung soulmate mo in the near future. Soulmate, talagang swak kayo, love nyo isa't isa, compatible kayo, yung standards niya is standard mo din. Nakita ko nagkakaunawaan kayo. But for some talaga, you're gonna get that job. Job na matagal mo nang gustong makuha. Job na talagang babago sa buhay mo. Congratulations, Taurus. The Two of Cups being clarified by the Knight of Cups. Yes, an offer. Wow. An offer contract, an offer of love, an offer a new opportunity para sa'yo. Something na matagal mo nang hinihintay, matagal mo hinahangad. At ikaw na lang in the near future, uupo ka na lang and accept this. Accept this new blessing na babago talaga sa buhay mo. Congratulations, Taurus. This is something na talaga namang nakita ko sobrang saya mo, oh. Kasi equal give and take ito eh. Nakita ko na kung ano yung expertise mo, ano yung kaya mong gawin, yun na ibibigay sa'yo. Kung ano yung gusto mong benefits, yun na ibibigay sa'yo. Swak na swak yung sweldo na to sa iyong balak mong gawin. So congratulations, Taurus. This is really, really good. Turning your life for the better. So, in the area of your challenge this month, Taurus, this month, buong June, you have Ace of Cups. Challenge sa'yo ang i-keep yung blessing na papasok, Taurus. Because I heard a saying before na kapag daw natupad mo na yung manifestation mo, here,
sa center mo, you have the manifestation card. Kapag nakuha mo na daw yung pinagdasal mo, ipagdasal mo rin kay God na maparatili mo sa kamay mo yung blessing na yun at mamultiply mo pa. That is the quote na nabasa ko recently na pinangahawakan ko rin sa buhay ko na kapag binigay na sa'yo ni God yung blessing, ito yun, yung blessing, Ace of Cups, gawin mo ang lahat para makip mo siya at maging consistent ka sa trabaho mo para mapangalagaan mo siya at mamultiply mo pa yung blessing na yan, not just for you but for also your loved ones, and also magamit mo siya tenfold, not just now, not just next year, but for the next 10 years, ganyan. So ito ang challenge sa'yo this month is to consistently use the blessing in your favor at hindi siya mawala sa'yo. Okay, Taurus? Huwag ka mawawala ng focus, huwag sasadsad yung performance mo, be consistent. Okay, Taurus? Ace of Cups being clarified by the Ten of Swords. Oh, dalawang beses ba yung 10? 10 is telling you you're now entering a new era. 10 is like ending a cycle and starting a new one. So, sinasabi ni Spirit Guides mo, Taurus, itong papasok sa'yo na blessing this month, ito ang tatapos sa paghihirap mo. At itong bagong simula na dulot ng blessing na ito ay kailangan mo siyang i-keep para hindi ka bumalik sa pinaghirapan mo dati. Kasi nakikita ko dito na baka maging kampante ka once na pumasok na yung blessing, baka mamaya hayahay ka na, hindi ka na nagkatrabaho ng kasing sigasig dati. So ngayon, keep the fire going, keep the machine going. Huwag kang hihinto, always in your mind na kailangan ko tong alagaan, kailangan ko tong i-keep kasi baka mawala. Okay? Ayaw mo nang bumalik dito. Ayaw mo nang bumalik sa pagkalugmok o pagkabagsak o pagka-defeat, di ba? So make sure na gagawin mo ang lahat this time para pangalagaan ito, okay? In the area of your fortune, ito ang maganda para sa'yo. The Devil card is all about you recognizing kung ano yung mga bagay na kailangan mo nang tanggalin sa buhay mo. Mga maling paniniwala, maling jowa, maling relasyon, mga tao sa paligid mo na laging toxic o hinihila ka pababa, mga bagay na inaasikaso mo, then you're gonna realize na, ay, mali pala, hindi ko pala dapat to inaasikaso, mali pala yung pinag-focusan ko, dapat pala ito ang pag-focusan ko kung ano yung mahalaga for me. So ngayon talagang nalilinis yung buhay mo, Taurus. Alam mo na yung gagawin mo, alam mo na yung mahalaga for you, at hindi ka na mag-settle o hindi ka na magpapasaklob sa mga tao na negative ang dala sa'yo. And I'm seeing here na, oh wow, nakita ko din na iwasan mo na daw yung bisyo, iwasan mo na yung mga sugal-sugal, na yung online games. Ngayon nakita ko na linisin mo daw talaga ang buhay mo para makawala ka na talaga dito ay hindi ka na bumalik, okay? The Devil card is being clarified by the Chariot card. Oh, like I've said, once natanggalin mo talaga yung kadena mo sa mga maling iniisip, maling tao, maling habits mo, baka mamaya mali yung mga procrastination mo, pinapamamaya mo pa yung mga gagawin mo, tinatambad ka pa minsan-minsan. Pag tinanggal mo rin daw yung mga connection mo sa mga taong mali, mga taong toxic, aabante ka with a Chariot card. Makikita mo, mararamdaman mo to, Taurus, na parang biglang gagaan pag tinanggal mo yung ugnayan mo sa mga nagpapabigat sa'yo. Okay? Alam mo yan sa buhay mo. Bawat Taurus sa inyo, iba-iba ang mga nagpapabigat sa buhay nyo this time around, and you have to really let go of them. Linisin ang buhay, linisin ang kwarto, linisin ang cabinet so that gumaan at umabante rin dapat umabante. Okay? In the area of your divine advice, you have the Nine of Wands here. Nine of Wands, sinasabi dito na huwag kang susuko, Taurus. Push pa. Try your best. Always, always. May pinanggalingan ka ng painful. May pinanggalingan ka ng pagbagsak. May pinanggalingan ka ng pagkalugmok. Kaya ngayon, huwag kang hihinto once dumating talaga tong manifestation and new blessing, okay? Ito yung pagkakataon talaga na ipakita mo kay God, sa spirit guides mo, sa universe, and also to yourself na kapag dumating ang blessing, hindi ako mag-give up. Hindi ko hahayaan na bumagsak yung energy ko o maging pabaya ako, ganyan. So, always fight. Always do your best. And yung best effort mo, lagi mo ipamalas para makip mo yung blessing, okay? The Nine of Wands is being clarified by the Five of Wands. Yes, nakita ko dito na in the dispute o pag meron kang na-encounter na mga tao na nagpapabigat sa'yo, nagpapahirap sa'yo, mga tao na kumakalaban sa'yo, kung meron ka mang kompetisyon o meron mga bagay na talagang sobrang hirap na kailangan mong pagdaanan, huwag ka daw susuko, Taurus. Always, always see the beauty of your goal. Ano ba yung mga goals mo? Ano ba yung mga resulta na gusto mong maabot? Ano ba yung tinutumbok mo this June? Huwag ka daw papaapi. Huwag ka daw papapigil sa mga taong
gustong pahirapan ka o gustong pigilan yung pag-abot sa pangarap mo, lagi mong iisipin na lalaban ako, ipaglalaban ko yung dreams ko at hindi ako susuko. At kung ano man ang aberya, hindi yun na makakapigil sa akin para abutin ang pangarap ko. Okay? Yan daw ang kailangan mong i-embody this month, Taurus. Sabi sa iyo ng spirit guides mo. Ay yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from your divine. Ano pa yung mga karagdagang gusto nilang ipaabot sa iyo this month, Taurus, na kailangan mong isipin at kailangan mong alalahanin. Okay? First message, you have scissors, disappointment in some affair. Like I've said, kung meron mga bagay na parang hindi ukol o hindi nangyayari according to your plan, okay lang yan, huwag ka susuko. Pag na-disappoint, pero laban pa rin. Huwag maliligwat o huwag mawawala ng gana sa pag-abot ng pangarap. Kasama yan yung mga disappointments, yung mga libak sa kalsada, yung mga problema here and there. Kailangan mo siyang kayanin, okay? Another message you have, dog close up, a pleasure with a close friend. So, mga kaibigan mo talagang totoo sa'yo, especially here with the Three of Pentacles and Three of Cups. Kung sino talaga yung mga tao dyan sa buhay mo, talagang nandyan sa buhay mo, whether up or down, talagang hindi ka iniwan, totoong mahal ka. Kailangan mo daw pahalagahan this time, okay? Another message you have, December, o may mahalaga siguro mangyayari sa'yo na napakaganda sa December, or important po itong buwan na to para sa'yo. Another message you have, dog far away, a distant friend is thinking of you. Oh, talaga importante ito yung kaibigan. Meron ka daw kaibigan na iniisip ka. Probably this is connected here with the Six of Cups. Yes, a friend, a past nostalgic na kakilala na parang ngayon ay iniisip ka at baka magkita kayo in the near future, okay? Another message, you have coins. Money will be coming to you. Wow, congratulations. May pera ka ngayong buwan ng June, Taurus. Congratulations. Another message, maghanap pa tayo, karagdagan. Tumalo na sila. You have whale, great worry over nothing, o wag ka na daw mag-alala. Wag mo daw mag-overthink sa mga bagay na hindi naman nangyayari o hindi talaga mangyayari. So, ibaba mo yung overthinking, huwag ka masyadong ma-stress. Another message, you have good news. Ear. Meron daw good news na paparating sa'yo ngayong buwan. Congratulations. Another message, mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. So, meron daw sa buhay mo, ito yung mga devil na yun. Meron devil card na sinasabi ko kanina na meron mga tao sa paligid mo na ayaw magbago. Pwede ikaw yun. O kaya magulang mo, kapatid mo, pamangkin mo, o lover mo na ayaw nila magbago. Sobrang tigas ng ulo nila. Sino kaya yan? Taurus, ikaw lang makakasagot niyan. Another message you have, torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Ngayon, lalawak ang isip mo sa mga bagay na gusto mong gawin para magiging maunawain ka din with other people. Another message, you have firecracker, excitement. Yes, siguro itong good news ito magdadala ng excitement para sa'yo sa buwan ng June. Congratulations, Taurus. So, ang iyong outcome na napakaganda, pag-usapan natin, you have the Six of Cups. Six of Cups here telling you, merong good news na parating sa'yo, a gift of reconciliation. Merong pagbabate. Parang chance encounter ito with someone in your past, pwedeng past friend, past lover, or someone that you know from your past na talagang makikita kayo biglaan and then marirealize mo okay ka na pala at okay na rin siya at nagiging okay yung relasyon niyo ulit. I'm seeing here also dalawang beses, your friend, dalawang friend dito ang lumalabas na parang inaalala ka nila at lagi nilang iniisip o pinagdarasal yung kaligtasan mo at katuparan ng mga pangarap mo at makabangon ka na. So, meron siguro sa buhay mo ngayon na mga kaibigan na tinutulungan ka na makabangon. So, kailangan mo daw silang pahalagahan and have some quality time with them. Nakita ko rin dito, Taurus, na sa iba na once na makabangon ka na, nakikita ko na lilingon ka sa past and you're gonna be so grateful kay God. Like I said here, gratitude, may gratefulness ka sa puso mo na parang malayo pa pero malayo na. Ang layo na narating mo at nakabangon ka. You're a survivor. And lilingunin mo na lang yung past and really seeing kung ano yung pinagdaanan mo at ano ka ngayon, ano yung tatayuan mo ngayon. And you're gonna be so grateful na lagpasan mo iyon. And you will use this experiences o itong mga vision of the past bilang fuel mo moving forward paglagpas mo ng July na parang okay, marami na ako pinagdaanan, hindi ko na dadanasin yon at alam ko na yung mga gagawin ko para hindi ako makabalik doon. Okay, Taurus? The Six of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, parang itatatak mo talaga sa puso mo, Taurus, yung parang okay, pinagdaanan ko yon, hindi ko na pagdadaanan yon ngayon. Talagang nakatarak siya sa puso mo na
talagang naglagay talaga siya ng mark sa'yo na, okay, now I'm entering a new life, I'm entering a new beginning, and lahat ng experiences ko nakalagay sa puso mo at iniisip mo na yung mga lesson na yon ay dadalhin mo hanggang habang buhay, na alam mo na yun yung magiging pointers mo para hindi mo na siya balikan. Like I said here, magiging masaya din ang puso mo because merong pagbabate, may mamimit ka ulit na someone in your past na magiging okay na ulit yung relasyon ninyo at mapapatawad mo na rin siya. So this is really a very, very freeing, starting something new, mapagpalaya for you. So bangon Taurus, congratulations, palakpakan tayo because this is a brand new start sa buhay mo this June. Wow, Taurus, that is your June 2025 reading. Sa po kayo nakarate, sa po kayo resonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.